Sunday nga pala ngayon mga kumartes at ayan mamamalengke tayo. Meron na nga palang banderitas dito malapit sa may palengke. So yung inuman ata dito nagaganapin hindi na dun sa mismong plaza. So nagtanong muna ako dito kung magkano na ang kilo ng ubas. So medyo mahal pa din kagaya ng New Year 250 pa rin ang kilo. Pero sabi ko mamaya na lang ako bibili kapag kami natira dun sa pera. So pupunta muna kami dun sa loob ng palengke para mamili ng mga pang-ulam. So yung piyesta nga dito sa San Pablo is hindi na kagaya nung dati. So kung may pagkakaiba naman kagaya nung dati maraming tutol, maraming hindi. Pero kasi ako mga nababasang comment na yun na nga lang daw yung kasiyahan ng mga tao, tinanggal pa daw. So dahil nga nasa bago na tayong pamamahala, kumbaga meron na tayong bagong leader, respetuhin na lang natin kung ano yung mga pagbabago. So since tayo rin naman yung nagluklok sa kanya, syempre hindi naman mananalo yung ating leader ngayon kung hindi rin naman natin ibinoto, diba? So yung iba lang kasi hindi sanay kasi ayun na yung nakasanayan nila. So respeto na lang dun sa bagong leader natin ngayon. Kung ano yung napagdesisyonan at napagpasyahan, respeto na lang. At andito na tayo sa loob ng palengke at bibili nga pala tayo ng galunggong. Hindi na ako masyado nakapag-video mga kumartes kasi napakahirap mag-video kapag ka nasa loob tayo ng palengke. Naghanap nga pala kami ng asawa ko ng galunggong kasi masarap tong i-partner doon sa bulanglang na gulay. So 6 lang yung binili namin kasi hindi naman namin mauubos yan. Ang masarap kasi niyan sa isda isang lutuan lang. Pag kasi napalagay yan sa rep, ayun matatagalan na sa rep tapos maiilado na. Hindi na siya masarap. Yung isda nawawala na siya ng lasa. Kaya pag bumibili kami ng mga ganyang isda is kakaunti lang tapos isang lutuan lang. Katapos naman niya, nagdiretso na kami dito sa bilihan ng gulay. Bumili lang ako ng pang tinola, pang bulanglang, pang nilaga. So hindi kasi pwedeng mawala yung sabaw sa atin. Lagi na lang ang tuyo yung aming ulam. Minsan pritong manok. Minsan nagsasawa na sila sa prito kaya ayan magsasabaw naman tayo. Tapos yung kapatid ko, si kuya, nagpabili ng dulong sa amin. Kaya kanina nung nasa isdaan kami, naghanap kami ng dulong. Ang lulutuin ata ni kuya is yung laing. Tapos ibabalot sa loob yung dulong. So para siyang pinangat. Nagpabili nga din si kuya sa amin ng gata. Kaya dito kami nagpuntahan sa bilihan ng mga niyog. So sabi ni kuya, yung gata na yung bilhin namin. So hindi ko alam na nakakabili na pala nung gata na. Syempre kakayo din muna yun. Bali ang isang niyog ay 40 pesos. Sabi ni kuya lahat na tong 200 pesos. Kaya ayan, 5 niyog yung ating ipagigiling ngayon. Binaak nga ni kuya itong mga niyog at doon sa mga niyog nga nakakita nga si kuya ng tubo. Alam niyo yun, yung nasa gitna ng niyog. So binigay sa asawa ko, isang subuan lang ng asawa ko, hindi ako nakahingi. Kaya ang ginawa ni kuya, yung nakuha niya kanina, ayan, ibinigay niya sa amin. Kaya ayan, naghati pa kami ng asawa ko. Masarap kaya to mga kumartes. Paborito nga yan ni mother, yan tubo. Tama ba? Sa inyo ba? Anong tawag dyan? Ang lasa niya ay matubig tapos matamis-tamis. Lumalaki nga to ng sobrang laki sa loob ng niyog. Masarap nga siya at malutong. Tapos yung gitna naman niya is matubig na malambot. Kaya naman ang ginawa namin ng asawa ko dito is nagmukbang. Charot. First time ko nga lang pala na makakita na magigiling ng niyog ngayon. Nakakita naman ako ng machine na gilingan pero yung pipigain na, ngayon ko lang makikita kung paano. Diyan nga yung niyog na giling na inilagay ni kuya sa net. Tapos pagkalagay sa net inilagay ni kuya dyan. Tinanong kami ni kuya ang nagigiling kung kasama daw ba yung pangalawang gata. Sabi ng asawa ko oo daw. Kasi sabi ko paano kaya yun? So ganyan pala mga kumartes kapag bibili kayo ng gata na. Hindi na kayo magpapainit ng tubig tapos magpipiga pa ng niyog. Dito nga ibinababa lang ni kuya ayan napipipi na yung niyog dyan. Tapos lumalabas na yung katas niya. So ang tawag dyan ayan yung unang gata. Pagkapiga nga inilagay na ni kuya sa plastic. So magkaibang plastic yung paglalagyan ni kuya kasi meron pang pangalawang gata. So dito sa kulay green nandito yung unang gata. Ayan yung pinakapuro. So doon naman sa pangalawang gata lalagyan lang ng kaunting tubig yung niyog na giniling na. Tapos ayun nga nilagay lang ni kuya sa dilaw na plastic para hindi magkahalo. Tapos lumabas na kami ng asawa ko kasi kompleto na yung pinamili namin. Kaya lang wala nang natira dun sa pera. Kaya sabi ko sa asawa ko, bakit naman? So hindi rin naman ako natiis ng asawa ko at binili nga ako ng ubas. Kaya lang sabi ko sa kanya, nung tinignan kasi ng asawa ko yung ubas dito, parang medyo luoy-luoy na. Kaya sabi ko ayoko ng ganun kaya lumipat kami ng ibang tindahan ng ubas. Pagka kasi ganun na maraming pira at mabilis kasing mabulo, ilang araw ko kinakain yan. Kapag ka nagdi-devotion ako, yan yung pinapapak ko. So yan, dito kami pumunta sa katabing tindahan lang. So 250 pa rin yung kilo ng ubas, medyo mahal pa din. Halagang 180 lang yung binili ng asawa ko, okay na yun. So dito nga mga kumartes, ayan yung start noong Coco Fest dito sa San Pablo. At ang nakalagay dyan, SM Beer Plaza. Pamula nga pala yan, January 12 hanggang January 15. So, sa kahabaan ng street na to, naandyan lahat ng banderitas. Kaya dun sa may mga pera dyan at gustong uminom dito sa plaza, dito nga kayo pupunta. So parang wala atang mga sidera ngayon, so hindi tayo makakabili ng bagong bedsheet. Wala kasi ako nakikita nagtatayo ng sidera. Katapos naman noon mga kumartes, dito kami nagpunta sa Paresan. Dito nga yan sa may highway. Itong asawa ko napakahilig niyan sa pares. Tuwing umaga yan ata yung inaalmusal niya. Sa halagang 45
pesos kasi mga kumartes, busog ka na. May ulam ka na, may kanin ka na, may sabaw ka pa. Tinanong nga ako ng asawa ko kung gusto ko ba daw. So dahil nga na-miss ko ang pares, hindi naman ako humindi. Dito nga kay kuya, may iba't iba kayong pagpipilian. Merong mami, merong laman loob, tapos merong bagnet. Depende na lang yun kung anong available kasi ang bilis talaga maubos. So ang in-order nga pala ng asawa ko is yung may bagnet. Hindi ko alam kung magkano yung ganyan, pero iba yung presyo niyan kumpara dun sa mismong pares talaga. Na-miss ko nga kumain itong pares. So iba-iba din ang lasa ng pares ha. Depende na lang yun kung masarap yung kanilang tinda. Minsan kasi itong asawa ko, hindi niya minsan bet yung lasa ng pares. Pero dito nga sa pinuntahan namin is masarap naman. Hindi ko nga din alam kung bakit bentang-benta nga ito sa mga tao dito sa San Pablo. Kasi kapag tinanghali kayo mga kumartes, wala nang tinda, ubos na. Lalo na kapag masarap yung timpla ng kanilang pares. Naku, talagang sold out agad. Kanina nga nung dumaan kami dun sa May Riles, wala na yung nagtitinda dati doon. Ang sarap din ng kanilang pares doon. So ang gustong gusto ko dito yung sinangag tapos may chicharon sa ibabaw. Grabe, talaga namang pagka itong kinain mo, busog ka na talaga. Nakakain lang din ako nito, gawa ng asawa ko. Sabi ko kasi ano ba yung pares, kaya yan, dinala ko sa paresan. Akala ko naman yung pares is mami lang. Yun pala, may kapartner siyang kanin. Medyo mainit na nga nito mga kumartes, buti na lang dito sa pwesto ni kuya is may puno. Tigisang kanin nga lang yung order namin ng asawa ko at busog na nga kami doon. Nagbili lang din ng isang cook yung asawa ko pagkatapos namin kumain, umalis na nga din kami. Tapos sabi ko sa asawa ko, idaan niya ako sa Robinson Easy Mart. Wala na nga kasi kaming kitchen towel. Tapos si mother naman, nag-grocery din ngayon, nagpabili na lang ako sa kanya. Nakalimutan ko namang ibilin kay mother na ibili din ako ng kitchen towel. So ang pinabili ko lang kay mother, kape kasi wala na kaming kape sa bahay. Nagpabili lang din ako ng Milo, tapos yung aking kape na Sunmig Coffee. Ngayon kasi mga kumartes, hindi na ako nag-grocery ng sobrang dami. Kung ano lang talaga yung importante at kailangan sa bahay, yun na lang yung binibili ko. Hindi na ako masyadong nag-grocery ng mga tinapay kasi minsan hindi naman nakakain, kaya ayun. Andito na nga pala kami sa bahay at pinapagawa nga pala ni kuya itong tricycle na pang service. Medyo matagal na din kasi yung motor na nakakabit dyan. Tapos pagkatapos ko namang salansanin yung aking mga pinamili, magwo-walking muna tayo kahit 30 minutes lang. Hindi ko na rin kasi nagagamit itong aking walking pad. At isa pa nga, nagdagdag nga tayo ng timbang. Kaya sabi ko din sa sarili ko, ang goal ko din ngayon is pumayat na din talaga. So ang hirap kasing bumalik sa dating timbang. So yun lang ang ganap natin for today's video. Thank you for watching. Bye!